binigyan ng tanda. May damito pa. Ano ang kahulugan? May anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ang tunay na pagbabanal. Pero sa damit. Pero anong sabi? Anyo lang. Inisip-isip ko sa aking sarili, paano kaya? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. It's always nice to be seeing you once again. Tuloy po kayo sa atin pong mga baguhan. Ang atin pong ginagawa sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon. And for this particular one, of course, isa po sa mga grupo din po na active po sa ating U3 community, ang mga members po ng Iglesia ni Cristo. And for the first time, however, we have given already, in the past, preachings of Ka-Erdi Manalo. But this time, ito po ay a little bit rare, Our staff told us na ito po ay nanggaling sa old recordings pa, late 50s to 60s daw po, Ito ang actual po na boses at mga preaching ni Ka Felix Manalo po ng INC, ang tinuturing na founder ng reliyong Iglesia ni Cristo noong 1914 mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel. Ako ay delegado ng Pilipinas na inorganisa ng Harvard University. I'm excited to watch this video mga ka-U3 dahil ang alam po natin syempre na this is a very very rare and classic po na audio recording, pero para po malaman ninyo, hindi po ako member ng Iglesia ni Cristo. Isa lamang po akong hamak na video reactor. So posible po sa akin pong pagbibigay ng reaksyon sa pakikinig, maaaring meron akong agreements, maaari rin po na meron akong disagreements. But one thing I could guarantee to you mga ka-U3, it is an instant reaction at wala po akong religious agenda. Wala po akong sinasabi na isang particular na reliyon ay wag niyong kaaniban o ang isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban. So, if everything now is ready mga ka-U3, this is an audio file. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Pinamamanikuli sa inyo na unawain at pakinggan at suriin at timbangin na mabuti itong ating leksyon. Ang ikakikilala doon sa magsasagawa ng pagtalikod. Saan? Sa aral na itinuro ng ating Panginoong Kristo sa mga apostol. Ito ay totoong mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral na yan, mauunawaan natin kung meron niyang tumalikod sa aral na itinuro ng ating Panginoong Kristo sa mga apostol. Kung ang magpapaliwanag ng mga suliraning ating pag-aaralan, ako, walang kamuluan. At ako'y hindi dapat ninyong bigyan ng kalaga o paniwalaan dahil sa ang pinag-uusapan natin ay relisyon. Ang kailangang magsalita ng pagtuturo ng relihiyon ang mga tao na mayroong autoridad sa Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga propeta, ang ating Panginoon Kristo at saka ang mga apostol. Ito ang mga may autoridad sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Kaya dahil yan, magsisimula tayo. Dito sa Kapitulo 24 nitong Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, isinulat ni Mateo. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa versikulo 4. Ang wika, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Dito sa binasa ko'y may babala at ang nagpababalay ang ating Panginoon Kristo. At ang ibinababala ay mag-ingat. Sino ang kanyang binababalan? Yung mga alagad, yung mga apostol, yung mga Kristiyano. Anong kanya ibinababala? Huwag kayong maliligaw sa makatwid
Ang ating Panginoon sa Kristo'y humuhula at ang hinuhulaan niya ay ang magiging kalagayan ng kanyang iglesia o ng mga nagsisampalataya na may panganib. At ang panganib ay ang mailigaw. Kaya ang wika niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Sa makatwid, merong magliligaw. Kung merong magliligaw, sino yun? Paano natin makikilala yun? Hindi ba nililiwanag ng santong sulat kung sino yan at kung paano siya makikilala at kung ano ang mga gawain yan dapat ikakilala sa kanya? Ipinaliliwanag. At kung ipinaliliwanag, ating basahe, tingnan natin. Dito sa Tesalonica, sa Kapitulo 2, ikalawang sulat ni Pablo sa Tesalonica sa Kapitulo 3 at versikulo 3 hanggang 4, pakinggan ninyo. Huwag kayong padaya kang inuman. Babala na naman ang nagbabalay ang apostol. Ang apostol na ito si Pablo. Ano ang ibinababala? Huwag padaya. Sa makatwid, magkakaroon ng pagdaraya. At sa pagdaraya, ang wika ni Kristo, ililigaw. Sa pananampalatayang itinuro niya. Sino? Yung mga Kristiyano. Ngayon, huwag kayong padaya kang inuman sa anumang paraan. Sapagkat ito hindi darating maliban dumating muna ang pagtaliwakas. Ibig sabihin ni pagtalikod. At mahayag ang taong makasalanan anak sa kapahamakan. Sa makatwid, masamang tao yun. Bakit? Iyon ang magsasagawa ng pagtalikod o pagtaliwakas sa aral na itinuro ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol. Anong sabi? Taong pampalasan, anak sa kapahamakan. Sa makatwid, ipinanganak siyang sadyang talaga ron sa kapahamakan. Dahil sa kanyang katampalasanan. Pero sino ito? Okay. Before we continue, pasensya na po mga ka-youth sa atin po mga viewers. Ganito po talaga ang ating show. So talagang hinihinto po natin, pinapause po natin because this is a video reaction po. So anyway mga ka-youth, so far, kaunting recap lamang po. So ang main po na paksa ay patungkol nga po sa ideya ng pagtalikod po pala. So this is what we get so far. Sa mga bagay daw po na pangrelihiyon, I find it fascinating na ang mga tao na kinukonsider daw po na may otoridad sa Diyos as to teaching ay ang mga propeta. If you notice, Felix actually said, mga propeta, and he included Jesus Christ. So, does it mean then, para po sa mga members po ng INC, na si Jesus Christ is considered a prophet? Or is he also considered as a messenger? Or is it possible, mga kayuthi, na all of these features, prophet, savior, messiah, all these are into one as Jesus Christ, mga kayuthi? And Ka Felix further explains here, by the way, ang Tagalog po pala ni Ka Felix, napakaganda po pakinggan nun, parang napaka-old style, at saka napakatatas po, sa pananagalog po si Ka Felix Manalo. Anyway, he mentions about warning, mga kayuthi, babalado po, na kinakailangan ng mga Kristiyano na mag-ingat. And I like the style of Ka Felix in breaking down actually different points of the verse. He mentions who, sino, how, what actions, what do we need to do, from whom, kanino man. So I like the way of dissecting yung mga verses po at saka implications nito. Although I may not agree fully with the use of the word hula kanina, dahil may hula daw po. Just on the verse alone, when you say babala, mag-ingat, I don't think that immediately it's about a prophecy. It could be, but I think the better word should be anticipation, instead of a prophecy. Pero anyway, tingnan po natin kung paano pa po mas-substantiate ni Ka Felix yung idea nga po ng prophecy dito in this context. So let's continue. Hindi maaari tayong makapag-ingat kung hindi natin siya makikilala. Of course. Ngayon, versikulo 4. Na sumasalangsang. Tingnan ninyo yan.
nagmamataas. Ano ang kanyang gagawin? Sasalangsang. Bakit? Para makapagmataas. Tuloy. Laban sa tinatawag na Diyos o sinasambar na anupad siya uupo sa templo ng Diyos at itatanyag ang kanyang sarili tulad sa Diyos. Ang tanong natin is, sino ito? Taon tampalasan, anak sa kapamakan. Ano ang kanyang gagawin? Sasalangsang. Bakit? Para makapagmataas. Sino ang sasalangsangin? Diyos. At ano ang gagawin? Pupunta sa templo, diyan lulukulo. At ano ang gagawin doon? Itatanyag ang sarili tulad sa Diyos. Ngayon, ano ba natin ang Diyos? Yan ang unang tanong. Paano ito sasalansang para makapagmataas ng tulad sa Diyos? Hindi ba sinasabi yan ng salita ng Diyos? Sinasabi. At ang nagsasalita niyan ay ang ating Panginoon Kristo. Pakinggan ninyo. Dito sa Mateo, sa Kapitulo 23 at sa versikulo 9, pakinggan ninyo. Salita ng ating Panginoon Kristo. Huwag ninyong tawaging inyong amang sino man sa lupa. Sino ang nagsasalita? Ating Panginoon Kristo. Sino yung pinagbabawalan? Mga Kristiyano at mga apostol. Ano ang sinasabi? Huwag ninyong tatawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatwid bagay ang nasa langit. Tumigil tayo. Ipinagbabawal ba yung ating ama't ina? Hindi, may utos doon. Okay. Igalang mo yung ama at ang iyong ina. Ang lumapas tangan sa ama ikat sa ina, mamamatay na walang pagsala. Ialin itong ipinagbabawal na amang ito? Doon sa ministro, pinagbabawal. Pare, Anong father. ama? Yung ama ng kaluluwa. Bakit? Iisa ang ama ng kaluluwa. Sino? Ang ating ama ikang nasa langit. Ano ba ang kahulugan niyan salitang ama? Pasimula na pinanggalingan o manlilikha. Bakit tinatawag natin ang ating ama? Yan tayo nagsimula at naging kasangkapan yan sa paglikha. Bakit tinatawag kang amang nasa langit? Kasangkapan siyang lumikha ng lahat ng bagay at ang lahat ng tao nang galing sa kanya. Kaya iyon ang ama ngayon. Sino itong taon tampalasan? Sasalangsang. Bakit sasalangsang? Para maging mataas. Gaanong kataas ang gusto? Tulad sa Diyos. Meron bang gumawa nito? Nang ikay nasa templo, diyan nakaluklot. Yung salitang ama, wikang Tagalog. Kung dalhin natin sa Kastila, Padre. At ang ina naman, Madre. At kung sa English, Father. At ang ina naman, Mother. Ngayon, meron bang mga ministrong tinatawag na Padre o Ama? Meron. Ale, Iglesia Katolika.
Sino lang ang Ama? Ang nasa langit. Anong klaseng Ama? Ang mga saserdotes katolikos. Ama ng kaluluwa. Sino ang Ama ng kaluluwa? Ang nakalangit. Anong gagawin nito? Sasalangsangin niyo. Sinong sasalangsangin? Si Kristo. Anong sabi ni Kristo? Huwag patatawa. Anong kanilang gagawin? Patatawa. Bakit? Para maging mataat. Saan ubo? Nasa templo. Interesting style mga kayuti, ano? This is quite rare. But I'm guessing this is very natural for Iglesia ni Cristo ministers, no, mga kayuti. No, it really made me curious. So, sa mga pagsamba po na ganito, sino po yung nagbibigay ng parang preaching or sermon? Is it like a centralized po ba na broadcast, like coming from, say, Mr. Manalo? Or may mga workers po na nagpipreach every week or every month, for example? So, sana po ay ma-share niyo po sa amin mga kayuti. Because I'm curious on the preaching style, ano po? Dahil yung paraan po ng pagtatanong and then sagot, I find it very fascinating. It's like an FAQ, frequently asked questions, ano po, question and answer style nga po. And this is done dahil po madali po maintindihan kapag ganito po, sa totoo lang. Instead of like in a free-flowing narrative na kung saan yung ibang pictures po nakikwento, which is para sa akin di naman po mali. Isang technique din naman po yun. Pero yung pagtatanong po, bakit? Dahil ganito. Sino? Dahil ganito. Ano ang gagawin? Ganito ang gagawin. At syempre, ito po ay pagpupuna, no? Sa pinakamalaking reliyon po sa Pilipinas, syempre, panumpa po ng mga Espanyol, ang Katolisismo sa bansa. And obviously, mga kayuthri, if you want to earn members, to make your congregation bigger, obviously, you have to fish from the large pool, kumbaga, which made, I think, Iglesia ni Cristo attractive, especially back in early 1900s, mga kayuthri. So anyway, let's continue. Tama ka, Tuhi. Kilala natin. Di bakit sinasabi nilang sila Iglesia ni Cristo at silang itineo ni Cristo? Sapagkat ang Pilipino'y walang malay. Sa aral ng Diyos. Bakit? Hindi itinuro sa atin ang aral ng Diyos. Kung ang mga Pilipino'y nagsisipag-aral sa eskwela walang pagtuturo ng karunungan tungkol sa paglilingkod sa Diyos na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo at ang mga apostol. Ang itinuturo roon, medisina, law, inhinyeriya, at iba't iba pang mga karera. Pero, yung salita ng Diyos, hindi. Kahit dahil diyan, naipasok niya. Wala tayong kamalay-balay sa bagay na yan. Ngayon, kailan matutupad yan? Yan ang ating tanong. Balikan natin ng Thessalonica. Kailangan magyak natin pati panahon kung kailan. Dito sa Thessalonica, sa ikalawa rin sulat sa kapitulo 2 at ang versikulo 7 at 6. Ganito ang sabi, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan, gumagawa na. Tayo tumingin. Kailan yon? Panahon ng mga apostol. Anong sabi ni Pablo? Gumagawa na. Kailan? Panahon ng mga apostol. Ngayon, itutuloy ko, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Sa makatwidi, bakit hindi matanyag ng panahon ng mga apostol? May pumipigil. Kung malis yung pumipigil, maalalantad na. Ngayon, ituloy natin sa versikulo 6. At ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sa makatwid, pag naalis siyang nakapipigil na yan, makahayag siya sa kanyang panahon. Ngayon, ang hindi dapat makalimutan diyan, panahon pa ng apostoli meron ng kilusan. Saan? Sa pagtalikod.
Saan tatalikod? Sa pananampalataya o iglesyang itinuro ng ating Panginoon Rito ngayon. Hahanapin natin ngayon yung nakapipigil. Kung ano yun? Dito sa mga gawa ng apostol, sa Kapitulo 20, at ang versikulo ay 29 hanggang 30. Ang wika rito, aking talastas na pagkalis ko, magsisipasok sa inyong ganit na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Kailan? Pag-alis ko. Sino nasasalita? Si Pablo. Sino ang kausap? Mga obispo. Anong uring pag-uusap ito? Komperensya, kapulungan. Anong sabi ni Pablo? Talastas ko. Nano? Pag-alis ko. Eno? Papasok sa inyong ganid na lobo. Anong gagawin? Hindi patatawarin ng kawa. Alin yung pag-alis ni Pablo iyon at kailan? Wait. Pakinggan ninyo. Dito sa 37, merong sinasabi, silang lahat ay nanangis ng di kawata at nagsiyakap sa leg ni Pablo at siya'y inagkanila. Nang ikinakakapis na lalo ng lahat ay ang salitang sinabi niya na hindi na nilang makikita pang muli ang kanyang mukha at kanyang inihatid siya sa kanyang paglalakbay sa doon. Bakit nag-iyakan ng kapatid sa iglesia? Ang sabi ni Pablo, hindi na ninyo makikita pang muli ang aking mukha. Anong nangyari? Nagsiyakap sila. At siya'y kanilang hinalikat hanggang sa sila'y inihatid at nag-iyakan sapagkat dinamdam nila na ang pag-alis ni Pablo hindi na makikita. Saan siya, Pablo? At hindi na siya makikita. Dito sa Timoteo, tingnan natin ang sinasabi kung saan yapaparo. Sa Kapitulo 4, no. Pasensya kayo sandali. Ganito ang sabi niya, ang aking babasahin ay iyon sagot. Sampo sa ating hinakanap na ano? Si Pablo'y hindi na makikita pag-alis. Saan siya paparo? Ang sagot ay ito. Sapagkat ako'y inyaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Saan pupunta si Pablo? Mamamatay na. Anong ika ni Pablo pagkamatay niya? O ng mga apostol? Papasok ang ganid na lobo. Anong salita iyong salitang iyo? Iyon figuratibo, naglalarawan, nagtutulad, naghuhuwad. Hindi ang papasok ay iyong lobong hayop, kundi itinutulad sa lobo sapagkat ang lobo'y mabagtik at pumapatay. Ito ang papasok sa iglesia, papatay. Hindi patatawarin ang tao na sumalangsang o tumanggi sa kanya, papatayin ka walang pagkala. Sa makatwid, itong patatawag ng Ama ay malupit na tao. Pumapatay ng tao.
at may kapangyarihang makapatay ng tao. Before we continue here, so ang tinutukoy po ba na pagpatay dito is most likely figurative din po, na hindi nga po literal. So ang tinutukoy po kasi kung titingnan natin by the very nature of a lot of priests, mga ka-youth, they are so kind, to be honest with you. Sila po ay mahinahon, maayos kausap. Pero I think ang perspective po dito ng Iglesia ni Cristo is with regards to the spiritual side of things, mga ka-youth, na kumbaga, they're po ba, parang wolf in sheep's clothing? Ganun po ba ang naisip ay watig ni Ka Felix Manalo, mga ka-youth? Kasi po, kung titingnan natin, yung analogy is yung sakawan, di ba, mga sheep, for example, my understanding is within the congregation is para silang mga tupa, and then figuratively pupunta yung isa mabangis, mabagsik na lobo, mga ka-youth. So my understanding is to kill the souls of those unsuspecting believers, mga ka-youth. Parang lobo sa baksi. Sa bagsik. Ngayon, kailan magsisimula ang kalampagpasok? Pagkamatay ng mga apostol, ay papasok sila. Ngayon, itong ganyan, para makilala pa natin mabuti, ito ba'y naka-inimporme? Parang sundalo? Uniform. Ang nebe, makikilala mo kahit saan siya paroon. Kahit isama mo sa karamihan ng tao, makikilala. Ang militar, nakikilala. Ang pulis, nakikilala. Bakit? Naka-uniforme. Ito bang lobong ito? Nauupo sa templo't magpapanggap na ama ng kaluluwa ay naka-uniforme. Sinasabi ba ni Cristo yon? Opo. Basahin natin. Ganito ang sabi sa 7 at 15. Sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo na isinulat ni San Mateo, ang wika, mag-ingat kayo sa mga bulaan na nagsisilapit sa inyo. May damituba. Datapwat sa loob, lobong mani nila. Wolf in sheep. Wolf in sheep's clothing. Ano ang damit? Tupa. Tupa. May damit tupa. Hindi tupa ito, kundi may damit tupa. Ano ba yung tupa? Tao ng Diyos yun. Bakit nating nalalaan? Pakinggan ninyo para makita ninyo kung ano yung tinatawag. Yun talagang tupa ng sinasabi rito sa Biblia. Dito sa versikulo 9 ng Juan 10, ang wika, akong pintuan. Ang sino man pumapasok sa akin ay maliligtas. Papasok. Ang pinto ay si Kristo. Pintuan ng ano? Tingnan ninyo sa versikulo 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa pintuan ng mga tupa. Sino yung tupa? As mentioned, I always like how Ka Felix breaks down and simply gives a question and answer form and tells us his understanding or interpretation. Yung lagi po niya na mga words na ginagamit sa makatuwid. It's like premise, explanation, substantiation, and then this is the conclusion. Ganun po yung structure po. So anyway, let's continue. Tao. Pero ano itong magdaraya? May damit. Anong damit? Damit kabanalan, naka-uniforme. Anong uring uniforme? Hindi sundalo. Hindi naman muchacho. Hindi naman, ano, damit kabanala. So makatuwid yun ng sagikan na siya'y ang tungkulin, magbanal. Pero anong sabi? Magdaraya, yun lang dami. Ang sapat babanal. Ano talo? Pumapatat. Kung sasabihin natin ang kasaysayan sa pamagitan ng Istorya de la Inquisition at Misteryo de la Inquisition, makasampung beses ng daing tao sa Pilipinas ang pinata. Pero, yan ay kasaysaya.
At ang hindi nagbabasa ng kasaysayan, mahirap yun. At ang sasabihin ni balita, yun ay pangyayari. Ang hindi ninyo malilimutan, ang pagpatay kina Rizal at kina Burgo. Anong kasalanan ni Rizal? Yung ba'y magnakaw? Yung ba'y tulisan? Hindi. Anong kanyang ginawang masama? Nang hold up ba siya? Nambay ng dambong? Wala. Inatake ang bendita, kandila, kordon, mga paminsa, inatake ang kumpisal, inatake ang lahat ng gawa na itinuturo ng Iglesia Katolika, hindi ka. Pues, inatake ang gobyerno Kastila. Anong ginawa? Pinapatay. Hamakatwit parang lobo. Pero, yan isalaang sa kasaysayan at litaw na litaw yan. Sa Europa, milyones. Kaya't makasampung beses ng tayo sa Pilipinas. Ang tao. So at times po medyo strange po yung audio mga ka-U3 dahil dinaanan po yun natin ito sa audio cleaning po na program. Pero yun nga po, sometimes napansin nyo ang tao parang nag-iba yung tunog or yung S sound minsan joke parang ganun lang or ngayo instead of ngayon. So dahil po yun sa paglilinis po ng audio dahil sa totoo lang po yung original po nito napakalabo na po talaga. As mentioned nga, this was a recording in 1950s pa po. Dinaan lang po natin sa audio editing software mga ka-U3. Sabi po yun ng video editor natin. Pero sa palagi ko po, klaro pa rin naman po yung majority po ng parts po ng preaching na ito. And in this part of the speech mga ka-youth, talagang nagdo-double down na talaga si Ka Felix Manalo in criticizing the Catholic Church. And of course here, he gives us kumbaga historical na evidence of the cruelty of the Roman Catholic Church. And while the Church has done a lot of cruel things in Europe, for example, ang kanyang halimbawa po dito na lang sa Pilipinas para makita po natin, syempre sa buhay po ni Jose Rizal. Although one fact lang po na gusto kong sabihin na while there was a retraction controversy bago po namatay si Jose Rizal ay actually meron po sinasabi na liham ng retraction na nagsasabi na kumbaga binabawi niya yung mga sinabi niya na masasama laban sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. It was a controversy because for some they are doubting the handwriting, but I believe based on the graphologist and even the mother of Jose Rizal agreed that the letter of retraction was really authentic na sinulat po talaga, nasulat kamay at sinulat po talaga ni Jose Rizal. But anyway mga ka-youth, it's up for you to read more about it. Let's continue. Ang pinatay. Ngayon, may damit pa. Sa makatwidi, hindi pa. Nagdadamit lang ng damit kabanalan. Ano yung itsura ng pagbabanal na yon? Sa Timoteo, sa Kapitulo 2, ng ikalawang sulat o Kapitulo 3 at versikulo 5, ganito ang sabi, may anyo ng kabanalan, tatapwat, tinatanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka sa mga ito. Magtataka kayo siguro sa akin. Ang ipinagpalaki sa akin, nakita na simbaka. Meron akong 2 tiyo, parehong pare. Isang bantog na predikador sa buong Pilipinas. Si Padre Silvino Manalo, destinado sa Pantakan. Si Padre Mariano Ideborja, kapatid ng aking ama sa ina, akong taga-akin niya pag siya'y nagmiminsa sa Santa Cruz. Bakit ako mali? Ako'y may kaluluwa. Ako'y mamamatay. Ako'y hakarap sa Diyos. Hindi ko maaaring sabihin sa Diyos na dinaya po ako. Hindi ko po naalala niya. Binigyan ng tanda. May damit pa. Ano ang kahulugan? May anyo ng kabanalan. Pero tinatanggihan ang tunay na pagbabanal. Pero sa damit, ang akala mo'y pana. Pero anong sabi? Anyo lang.
Umiwalay kayo ka sa ito. Inisip-isip ko sa aking sarili, paano kaya? Ito yung mga magulang ko. Ito nagpalaki sa akin. Dito ako naging kasangkapan nito sa pagbuhay sa akin. Pero, alin ang isa sa alang-alang ko? Ang pag-ibig sa aking mga kamag-anakang ito o ang Oo. pag-ibig sa Diyos? Mhm. Ang wika ng ating Panginoon Kristo, ang umiibig sama sa ina ng higit sa akin, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Sinabi ko, Diyos ko, gusto kong maging karapat-dapat po ako tayo. At kung ganyan, ipinasi ako himiwata. Yung ilaban sa loob ko, pero hindi yun ang konbiksyon ko. Ang konbiksyon ko, kumiwala. Kapag yan ang sabi, uulitin ko, pakinggan ninyo. May anyo ng kabanalan, tatapwat tinatanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ano ngayon ang gagawin ko? Hindi ako ilalayo. Napakaliwanag nitong mga pagkakatabi. Pues, nandiyan. Ano pa ang ikakikilala natin? Pues, pakinggan ninyo sa versikulo 6. Sino ito? May damit tupa, sa loob ay lobo. Anong ibig sabihin? May aliw ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka sa mga ito. Ano pang ikakikilala? Sapagkat ang mga ito ay nanganggagapang sa bahay at binibihag ang mga babae. Tayo tumigil. Ano yung sinabing binibihag? Yung salitang bihag, karaniwan ngayon sa Korea. Ang uno, nakabibihag ng komunista at ang komunista ay nakabibihag naman sa suntalo ng puno. Saan dinadala? Sa concentration camp. Itong babaeng nabibihag, nasa concentration camp. Alin yan? Kumbento. Maraibang bihag, napakarami. Anong ginagawa ron? Bilanggo na yun. Maaari bang pakialaman pa ng ina, ng ama? Hindi na. Ninang hustisya? Hindi. Yung bang mga tinatawag na mongha ay maaaring makapanag man lamang o anuman namamatayaw ang hindi nalalano kahit sino. Bakit? Bihag. Bihag. Ito ang mga tanda. Napakaliliwanag. Walang relasyon sa mundo na mayroong bihag at nasa mga konsentrasyon na hindi mapakikialaman ng kahit sino sapagkat bihag. Ano pa ang sinasabi nitong santong sulat? Sasabihin lang nyo, magdaraya si Manalo, minumura ate Igle. Hindi ako nagmamura. Sino nagsasalita? Ito! Sino yan? Apostol, ating Panginoon Kristo. Yung beka kagalitan ninyo, si Kristi namatay ng dahil sa atin. Ang mga apostol pinatay ng dahil sa pag-ibig Kristo. Pues mga utusan ng Diyos sa ikakakayag ng kanya. Kung saan naman lang ako'y walang binasa sa inyo at ako'y mura ng mura. Uy, huwag na ninyo akong palabas Patayin ninyo ko. Bakit? Masamang tao. Nagpapasama ng kapwa-tao. Pero iyan, nababasa. Meron pa ba tayong ikakikilala? Meron pa.
tingnan natin naman ang aral. Dito rin sa Timoteo, sa Tulok 4, unang sulat, ganito ang sabi sa versikulo 1. Hayak na sinasabi ng Espiritu na may si talikod sa pananampalataya. Pakinggan yung maigi. Makinig sa Espiritong magdaraya. Sisitalikod sa pananampalataya. Pakinggan yung maigi. Makikinig sa Espiritong magdaraya at sa aral ng demonyo. Kilino niyan. Ipagbabawal ang pag-asawa at ipag-uutos na maghilag sa lamang kati o sa karne. Ngayon ang tanong nga ito, ipinagbabawal ba lang pag-asawa? Sasagot ang mga Catholic defender, hindi ka pinagbabawal ng Katoliko ang pag-asawa. Oo. Hindi ba bawal sa pari at sa madre? Oh. Meron bang madre may asawa at may anak? Siguro sabihin niyo, baka ikay masinungalingan, merong may anak. Hindi ako nakikialam doon. Yun ang ayaw kong pakialaman. Ang pinakikialaman ko ito. Sa makatwid, pinagbabawal ba sa padre at sa madre ang mag-asawa? Bawal. Sa makatwid, nagbabawal. Anong tawag yan? Aral ng demonyo. Bakit? Sinong lumikha ng pag-asawa? Diyos. May atawa ba ang mga obispo nung araw? Meron. Ang mga apostol? Meron. That's true. Ang wika sa atin ni may anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kabanalan ay ang kautsan o ang ebanghelyo. Bawal ang pag-aasawa, pero kung ako'y nagbubulay-bulay sa aking sarili, ako'y may padre, ako'y may madre. Matanong ang aking ama at saka ang aking asawa, ako anak. Bawal ang pag-aasawa, pero bakit padre, madre? Ewan po ba? Doon ay napuputol ang pagwawari ko at napupunta ko roon sa aking ama't ina. Padre, madre, ang kanaki ako. Tigil po, mahala naman kayo. Entonces, kanong sabi? Aral ng demonyo. Lances. Sinong nagpabawal ng pag-asawa? Sila. Sino nag-uutos na huwag kumain ng karne, kumbihilya, mga Biyernes Santo? Sila. Sino nagsasabi niyan? Si Manalo. Eto, Diyos. Kanyang salita. Sa makatwid, sino ang tatalikod? Unique ang bulaan. Sino yon? Unique nasa templo. At ano ang gagawin? Sasalangsangin ng... Oh, putol po pala yata ito. Part 1 po ba ito? Okay mga ka-U3, ay nako, bitin po yata ah. So what we remember is part 1 po yata ito, no? So sana po mahanapan po ng part 2 dahil classic preaching po talaga ito, no? Ni Ka Felix Manalo po. And we are estimating this na either late 1950s or early 60s po ito. So anyway, I think mga ka-U3, maliwanag po yung paraan ng pagpipreach po dito ni Ka Felix Manalo. Very clear, very interesting. Kung papakinggan niyo po, parang doble cara po, ano? May nagsasabi ng ganitong tanong, may sagot naman po patungkol sa pagtatanong.
And syempre, at the later part of this video, we could really see here the criticisms of Ka-Felix Manalo with regards to the beliefs and the doctrines, of course, that were taught to us mga ka-U3. And obviously, dahil ito po ay aral daw po ng demonyo, that means Iglesia ni Cristo, their belief is they have the correct doctrines, they have the correct teachings mga ka-U3. So this is of course in line with the whole preaching na pagtalikod nga po mula po sa Iglesia ni Cristo. At itong mga pari bilang pagtuligsa po ni Ka-Felix Manalo ay damit ng kabanalan. So ang analogy po dyan is mga wolf in sheep's clothing, no? As mentioned kanina po mga ka-U3. And what is also fascinating for me, at the first part of this preaching, Ka-Felix Manalo mentioned, it's like saying, huwag kayong makinig sa akin just because I am saying this. What is important is the lesson that I'm sharing with you na kung saan nanggaling sa tunay na otoridad ng Diyos sa pagtuturo. And that's not him. According to him, ang tunay na otoridad ay si Jesus Christ at ang mga iba pang propeta at mga apostol, mga ka-U3. But anyway, what do you think about this episode? Medyo bitin nga po for sure. But if you like these kinds of preachings, kung may mga request po kayo, type niyo po dyan sa baba yung inyo pong mga suggested po na mga videos. If you don't like this video, you can watch that video over there, the playlist over here. At kung hindi ka pa subscribe, libre po yan ha. You can click subscribe po dyan sa taas. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!